Hi, good evening po. Ang pag-usapan naman natin ngayong gabi po ay yung tungkol sa mga kulani sa liig, mga bata, di po ba? Kasi ang daming nagpapacheck up sa clinic ko yung mga concern nila yung mga kulani na nakakapa nila dyan. Sabi, naku po, Dok, yung anak ko ang daming kulani. Baka may tuberculosis na yung anak ko. Ayan, ganun lagi sinasabi po no. TB ka agad pag may kulani. Ayan. Una, um, yun pong mga kulani, ang tawag po dyan ay lymph node. Joke lang po. Hindi lymph node. Lymph nodes ang tawag po dyan sa mga kulani. Actually, marami pong kulani sa buong katawan. Kung meron tayong skeletal system, muscular system, integumentary system, digestive system, respiratory system, nervous system, meron din po tayong tinatawag na lymphatic system. Yan. Yung lymphatic system tsaka yung immune system pinagsama po yun. Kaya kasama yung mga lymph nodes po dyan sa lymphatic system. Marami tayong pong lymph nodes sa buong katawan. Meron tayong kulani sa singit, may kulani tayo sa loob ng chest natin, meron tayong kulani sa kilikili, diba? So yung concern kasi yung mga kulani dito sa leeg, yung favorite po yung mga kulani. Yung mga nanay at tatay, favorite yung mga kulani. Ang mga lolo't lola, favorite yung mga kulani sa leeg. Yan. O sige na, doon na lang tayo sa kulani sa leeg. Yung mga kulani po muna, ito muna po. Yung mga kulani, parang sa kotse, pag nag-change oil ka po ng kotse, yung mga kulani, yun yung parang oil filter ng kotse. Ano ibig sabihin nun? Yung kasing lymph nodes, meron siyang lymph, parang fluid, parang engine fluid ng kotse, di po ba? Yung filter, yun yung lymph node. Yung filter, yun yung nagsasala ng di ba, oil sa kotse. Ganun din sa ating mga lymph nodes. Sila yung nagsasala dyan. Usually, ang laman ng lymph node, lymphocytes, lymphoid tissue, yung malinis na fluid na lymph. Ayan. Pag may infection, sila yung nagfi-filter. Kagaya sa kotse, sila yung nagpo-filter ng dumi sa engine oil. Yung mga lymph nodes, sila yung nagfi-filter ng mga dumi dyan. So, asan ba yan? Ano bang pangalan po niyan? Madali lang naman pong malaman yung mga lymph nodes dito sa leeg. Meron tayong pre-auricular lymph nodes sa harap ng tenga. Sa likod ng tenga, meron tayong post-auricular lymph node. Dito naman sa sternocleidomastoid muscle, meron tayong anterior cervical lymph nodes. Dito naman sa posterior cervical lymph nodes, meron tayo dyan superficial occipital lymph nodes, meron tayong occipital lymph nodes, meron tayong submaxillary lymph nodes, submandibular lymph nodes, meron tayong submental lymph nodes. Dito naman yung buto natin dito sa clavicle, sa taas nun yung supraclavicular lymph nodes. Ayan. Nakakapa natin yan minsan rubbery. Pero kapag ka namaga, masakit. Usually infected na yung lymph node na yun. Kaya kapag ka infected na yung lymph node, masakit. Ganyan. Binibigyan na po yun ng antibiotics ng mga pediatrician. Yung tungkol naman sa tuberculosis, usually kapag ka dito sa superficial occipital or posterior cervical lymph nodes at saka yung supraclavicular lymph nodes ang lumalaki. Pero hindi lahat ng lumaki dito ng lymph nodes ay TB agad. Kapag ka may sira kang ipin o dito may infection ka sa bibig, pwedeng dito yung kulani na lumalaki. Pag meron kang infection sa tenga, meron kang ubo-sipon, or tonsillitis, nafi-filter kasi yung lymphatics dyan, nagdi-drain kaya namamaga yung mga kulani. Pag meron kang sugat sa ulo, dito sa occipital lymph node, nakakapa mo, masakit. Pagka yun nga, pag problema ka sa leeg, dito.
Pag may TB, doon yung namamagang kulani. Yan. Actually, yung sa brain natin, yung lymphatic system doon, pupunta din dyan actually. So, yun. Pagka namamaga po yan masakit, siyempre pupunta kayo sa pediatrician kasi titignan pa baka may iba pang problema. Kailangan bang magbigay ng antibiotic o hindi? Pero karamihan po kapag ka masakit, may lagnat, di ba, localized tenderness, binibigyan po yun ng antibiotic. Ang nakakatakot po sa mga kulani, yung hindi masakit actually, yung hindi masakit na malaki tapos hindi masakit. Pero usually po yun sa adult, yung may mga cancer. Yan po, yun kasi di ba. Pero karamihan po sa mga bata, actually, wala pa akong nakitang bata na lumaki yung kulani tapos cancer agad. Usually yan, infection lang po. Ayan. So, hopefully, nasagot ko po yung katanungan na tungkol sa kulani. Hindi po lahat ng kulani, dyan yung sinabi kong mga kulani, ay tuberculosis agad. Siyempre, i-assess pa mabuti yun, pupunta muna kayo sa inyong pediatrician. Yun po, thank you po, good evening.